Isang ADB 175 adventure na naman mga herb. Ito ang part 2 ng ating Bicol ride. Kasama ako, si Joseph, at syempre ang master ng lahat, si Master Paul. Samahan nyo kami sa isang malupit na food trip, adventure. Puntahan natin yung malalapit na spots dito sa Albay. Malalaman nyo rin sa vlog na to magkano ba ang total na nakonsumo natin mula QC to Bicol, Bicol to QC, para mapaghandaan nyo rin. Kaya ba ito ng ADB 175? Lahat ng yan dito sa episode ADB 175 Part 2 Bicol Adventure. Kaya tara, let's go! Sobrang sulit dito sa pinagstayan namin sa Onju. Wala ka masasabi dito. Tingnan mo, oh. Yun, oh. Yan yung view. Diba? Ang ganda dito. So pag may time kayo, ito ang kunin yung hotel. So para sulit. Diba? Mas okay. So lalapit kami dyan. Pupunta kami sa Ako Bicol Monument. Para doon kami mag-drone. Picture. Tara, tubig muna tayo. Lalaga na kami. Thank you. Let's go, Bicol. Medyo nag-LBM ako kasi kung nag-ano ako, yung kumain ako ng gata. Ganda, oh. Solid. Solid. Dami rin dumadaan dito. So kami ay 7-Eleven muna, yung famous na 7-Eleven. Tapos Ako Bicol Park Monument. So ilalagay ko pala doon sa atin dito sa dulong-dulo ng video yung nagastos namin gasolina papuntang Albay via Daet. So para may idea kayo kung magkano yung mga gastos sa ADB. Marami ako na konsumo kahapon. 5.6 dito, 306 pesos. Oo. Sama na rin. 3 liters lang kay Paul. Makikita nyo ba yan? Dahan lang kami saglit doon sa famous na 7-Eleven. Joseph po. Papapicture lang kami. Dito na rin yun. Ganda. Spot dito 7-Eleven. Walang malilim. Baka balikan na lang namin yung Baka balikan na lang namin yung 7-Eleven kasi maulap. So punta muna kami sa Ako Bicol Marker. Maganda mag-drone dun. Konting off-road. Off-road gaming. Dito pala yung daanan ng mga ATV. Angas. Kami hindi na magrerenta. Okay na to.
Angas na ito. Kailangan mo lang tandaan yung dinaanan ni Kuya. Off-road gaming. Nice one. Ako Bicol. Welcome to Cagsawa na tayo. Yes sir. Dito tayo ngayon sa Cagsawa pero hindi pa ulit nagpapakita yung mayon. Pero kayo ng umaga dun sa Onju nakita na namin. Pero yun, sobrang init na ngayon. Next natin Daraga Church, no? Daraga Church. Tapos nun Sumlang Lake, then Peña Francia sa Naga. Tapos pabalik na kami ng Manila. So yun, tumuna kami. May ulit. Testing level 1. Gago. Level 1. Tingnan natin. Isang putol pa oh. Putol, ibig sabihin sobrang anghang yan. Wala. Meron. Nasa huli. Nasa huli. Nasa huli. Hindi ko Masarap. Parang? Hindi, masarap. Pero isang ganun lang, isang suntok lang, tas wala na. Nawawala agad. Nawawala. Sarap. Okay na rin. Joseph naman. First bite. Sarap. May tama. Yan na, sisipa na yan. Hindi sumipa. Hindi. Sa dulo. Wala. Konti, pero masarap. Pero diba, mababaw lang siya. Mababaw lang siya, pero masarap siya. Lasa pa rin yung gatas tsaka strawberry. May lasang siya. Konti lang. Konti lang, pero yung strawberry niya Mas malakas. Yun. Yun nga. Ito na yung papasok sa simbahan ng Daraga. 5 minutes lang siya mula doon sa Cagsawa. Hindi naman ganun ka-traffic. Yun. First time. Pero sobrang ahon talaga. Tindi. Ganda sana ng view kaso makapal yung clouds eh. So dito na tayo sa Daraga Church. Yan. Dasal lang kami tapos alis na. Nalabas na kami sa Daraga na simbahan. So ngayon papunta na kami sa Sumlang Lake. Malapit lang din siya dito. So pagpasok niya dito, may babayaran kayong environmental fee 100 tapos parking fee 10 pesos each. So ito yung itsura ng lake. May mga activities din yun, parang nagbabike. Ayan. Off-road. Uy. Muntik pa ako dun ah. Madulas siya. Pero okay lang. Pag ADV kaya pa naman. Wow, ganda. Daming tao rin. So yun, may rides. Tayo parking lang ng motor.
So habang kumakain kayo dito sa alfresco diner nila, ayan, may view ng mayon. May cafe sila dito sa Sumlang Lake. So yung cafe nila, ayan, may view habang nagkakape ka, kaso brown out ngayon, walang kape, ano lang, juice lang meron or coke. So paalis kami dito. Yun, nagpakita rin siya. Oo. Ganda dito. Angas. Palabas na kami ngayon dito. Punta na kaming Naga sa Peña Francia. Yun yung last stop. Maraming salamat, Mayon. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli natin magkikita. Thank you. So, pauwi na kami ng QC after nung Naga. Pag napagod, maghahanap kami doon ng tulugan. Tapos madaling araw kami ulit babiyahe. Sobrang hirap nito, guys. Kung gagawa kayo ng ganito, pera, tapos practice, mahabang pasensya sa traffic, yun yung kailangan. Oh, I like the Peña Museum. Ito na tayo. Natupad din. Last stop. Hinapon na kami dito. Traffic talaga. Tindi ng traffic. So yun, dito muna kami nag-check-in nila Joseph. Kasi di na talaga kaya ng pet ko. Ayun si Joseph, oh. Call. Nandito kami sa Centro Square sa Naga. So kakain lang kami, tapos tulog. Tapos mamaya madaling araw ulit mabiyahe para tuloy-tuloy. Kasi bukas 350 kilometers kami. Ayan. A few moments later. Palabas na tayo ng Naga. First stop natin, Jollibee Sipokot para kumain lang. Tapos dire-diretso na yun, Ragay. Tapos sunod na stop ulit, Gasolina. Tapos Gateway to Bicolandia. So tingnan natin yung total na tinakbo natin pag uwi na lang ng Quezon City. Tansya namin ang uwi namin mga bandang alas 6 o alas 7 pa ng gabi. Gabayan sana kami ni Lord, at saka sana hanggang sa dulo matapos nyo. Malaking tulong sa akin yun. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe, ha. Sobrang thank you rin mga sa pagtapos ng video hanggang dulo. Konti na lang to, tapusin nyo na. Naka 4.293, 245 pesos ako. To Manila. Ito tayo. Ang lala talaga dito sa Ragay. Grabe. Wala kang mapwestuhan. Kaliwat kanan. Sobrang hirap. Sabay pa namin sila. Nadala yung traffic.
Lalakas. Grabe. So, malapit na kami sa gateway to Bicolandia. Punto kami dito, water break. Then alis ulit kami after 30 minutes. 8:45, alis na kami. Pagod. Pero okay lang. Same spot, Ann store. Tubig-tubig lang. Tsaka tinapay. Tapos ayun na, Los Mabalos. So pauwi na kami. Update lang guys, yung traffic na yan, mula yan sa Bicolandia Arca, papunta pa lang ng Bicol yan ha. Kami pabalik na kami ng Manila, so yan, mula Bicolandia Arc hanggang dito hindi pa rin natatapos yung pila ng traffic. Kami po ay pabalik ng Manila ha. Ito mga to ay papunta ng Bicol. So ganyan nakalala yung traffic. Tapos kami ang takbuhan dito sa pauwi ay 35 hanggang 40 lamang. Tapos may mga kasamang paghinto kasi masikip ang daan. O yun lang. Oo nga pala guys, nagtataka ako, marami akong truck na nakakasabay na ganyan. Nakabukas yung isang side ng pinto nila. Madalas prutas eh. Ano yun, para hindi siguro lumambot? Comment nyo nga guys kung alam nyo kung bakit. Kasi parang delikado siya eh. Pag nasa likod ka, mahulugan ka yan, wala. Hindi kang nasemplang. Aksidente ka naman sa ganyan. Diba? Open na open eh oh. So ano yun, dahil mainit, nakukulob, ganyan. Ano kayang reason, ano? Hirap dito umovertake. Yun sa akin 4.4. Pati ito, isang bayad na lang kami. Caridel na. Kanina pa yan. Doon din sa unang mga lubak-lubak, muntik din siya. Time check 12:10 po. Ang tanghali. Lukban na kami. 1:19 ng tanghali. So nasa PAMI na kami. Mamaya ko na kukumpitin yung total ng nagastos sa loop. Ito yung huling gas ko. Halos puro halos laging 4 liters. Ayan, 237 pesos ngayon. Last na to, hanggang uwi na to eh. Dito na kami eh. Yahoo! Nice one. Ang bagsak para sa Nali. Tagumpay. Call. Nice one. Ilang odo? 1,064.5. Tapos ngayon nyo sabihin mahina itong motor stop. Wala namang nasira. Malaman natin pag nalinis. Okay lahat. Ayos. Hello! Kumusta ikaw?